Pangarap niyo bang makapunta ng Tagaytay? Kasi ako, isa ito sa mga bucket list ko ngayong 2026. Kaya naman ngayon napuntahan ko na, tara at ipapakita ko sa inyo ang isa sa mga dinadayong pasyalan dito sa Tagaytay, ang Picnic Grove. So ano, ready ka na ba? Tatlong magandang pasyalan nga ang target namin mapuntahan dito sa Tagaytay. At ang una nga naming napuntahan ng Picnic Grove na may 75 pesos na entrance fee per head. Kaya naman kung may plano kayo magtagaytay, siguraduhin nyo talaga nakapag-ipon kayo dahil mabubutas yung mga bulsa nyo. May Ferris wheel nga din sila dyan, ang kaso nga lang hindi gumagana, kaya naman nag-video-video na lang kami. At habang nga naglalakad kami diyang papasok, may isang lalaking lumapit sa amin at nagtanong kung gusto ba namin daw sumakay o mag-horseback riding. At syempre ako naman na uto-uto na hindi pa nakakasakay sa kabayo ay nag-go na kahit hindi pa alam kung magkano. At excited nga ako sa mga moment na yan, kaya naman biniro ako ng boyfriend ko na wag na nga lang daw, pero hindi ako nagpapigil dahil minsan lang ito at baka hindi na masundan. At sinabi ko pa nga sa kanya na kayang-kaya ko yan kasi para lang yung Kalabaw or Damulag in Bicol. Sa dati nga nagtuturos ako ng Damulag kaya basic lang yan. O ano, di ka mamatubod. Pakayabang. At nasa cashier na nga kami dyan at magbabayad na. Kaya naman tinanong ko kung magkano, pero hindi ko nakita yung nasa labas na pala at nakapaskil na ang price. At 300 pesos nga, isang kabayo na yon per 30 minutes. Miral naman dyan ang pagiging kuripot ko, kaya naman napasabi ako ng 300 per 30 minutes. Halos half day na yun ang sahod ko eh. Tumawa na lang din dyan sila ate, buti na lang hindi sila masungit, kung hindi na talaga ako mapapasakay. Pero okay lang, afford ko naman. Ala pa kaya bang ulit? Eto na, ang bida-bida. Siya pa talaga nauna at wag ka, solo riding pa yan. Pero magkaiba pa rin pala talaga yung kalabaw tsaka horse. Ay ano daw? Kasi yung kalabaw, diba, mataba siya. Tapos yung kabayo, payat lang. Kaya pag sa kabayo, feeling mo talaga mahuhulog ka. Pero ang hindi ko alam, nahulog na pala ako sa kanya. Alay ba yun? Pero hindi ko talaga na-feel yung pag horseback riding ko. Kasi si kuya naghahawak ng tali. Kasi yung ine-expect ko ako yung magkocommand, magpapatakbo. Like, hahabulin ako ni kuya kasi hindi ko na mapapastop. Ganon. Pero sinabihan ko dyan si kuya na kuya ako na maghahawak ng tali. Itatry ko lang ba? Tapos yun na nga, tinatry kong sipain paunti-unti yung kabayo para tumakbo. Pero hindi talaga siya tumatakbo para kasing lata siya. Para bang nagugutom. Hindi niya yung pinakain eh. Alay hindi. Masyado kong judgmental. Tapos yun na nga, nag-request nga ulit ako na kung pwede ay sabay kaming sumakay ng boyfriend ko. Tapos yung mala Korean drama ba ang atake? O kaya naman mala prinsesa at prinsipe? Kaso lang naman yung pakakuha ni kuya para naman kaming tukong naglalampungan dyan. Tapos pa sweet-sweet pa nga kami dyan kasi ang akala namin wala nang nakakakilala sa amin dyan kasi Tagaytay na, diba? Malayo-layo. Pero meron pa pala oh. Saka pala kung gusto nyo ng memories, magpa-picture kayo dyan. Tapos yan, ipalaminate nyo, ipa-frame nyo, diba? Para may memories kayo. Sasabihin nyo na naman, ayan, totoo yan, no? Tapos ito pa, meron din pala sila dyan, strawberry tao, pero hindi namin na-try kasi hindi pa kami kumakain sa mga oras na yan. Sabi ko, ibabalikan na lang namin, pero hindi na namin nagawa. So, nagsisi ang babae. Tapos ito na, nasa exciting part na kami kasi sasakay na tayo ng zipline. Ang kaso nga lang, hindi pwede magdala ng camera o cellphone sa taas, kaya hindi kami nakapag-video. Pero all in all, napakaganda ng experience na to at hindi ko talaga makakalimutan. At kung magtatanong naman kayo kung magkano sa zipline, nagkakahalaga lang naman siya ng 300 pesos per head. At syempre, dahil maganda ako, hindi ako yung magbayad. Charot. Syempre, palitan lang, ganon. At syempre, dito mo din matatagpuan ang kanilang pinagmamalaking napakagandang view, ang Taal Volcano. Pero hindi ko talaga alam kung alin dyan yung Taal. And makikita mo din daw dyan ang property or bahay ni Willie Revillame. Pero hindi ko na ipinansin kung ano yung tinuturong bahay ng boyfriend ko kasi for me, napakaganda ko ay nung view. Kaya doon na lang ako nakatingin. Siya. Dahil nakarating ka sa video ito, ay panoorin mo na muna kami dahil kami ay maglalaro ng mahal-mahala na para bang hindi kami nag-aaway everyday. Hindi naman everyday. Kayo ba, sa may mga girlfriend-boyfriend dyan, umabutin ba kayo sa point na lagi kayo nag-aaway, may hindi pagkakaintindihan, nakakapagsabi ng masakit na salita, tapos to the point na akala nyo talaga maghihiwalay na kayo, hindi na kayo magkakabati, hindi na kayo maayos. Kasi kami, oo eh. Pero bahala na si Lord. Si Lord na lang yung nakakaalam kung kami talagang tinadhana sa isa't isa. Kung kami, kung hindi, Lord, wag naman. Pero bago matapos ang video ito, meron muna akong i-share sa inyo. Sa Isaiah 60 verse 22. When the time is right, the Lord will make it happen. Lord, ang dami kong prayers sa iyo, pero kung ano man yung plano nyo para sa akin, dun po ako. So, paano ba yan? Hanggang dito na lang ang aking video. Sana may natutunan kayo. Paaram!